Una sa lahat, papaliko na sana ang motorsiklo nito sa Zamboanga City nang bigla. Warning, this is only a preview. Na kotse. This is not what is expected in the official version of Ang kotse naman, Like sa lahat. bakod ang nagliyab. This is just owned by TV5. Detalye sa disgrasya YouTube do not non-monetize me and just put a copyright Pilipinas, alas issue. 5:30 na. I just said a warning of a copyright thing. Pinabamadali ang paglilitis, impeachment trial kay VP Sara Duterte. Gusto nang simulan agad ng minorya ng Senado. Pero mukhang 19 days na paglilitis inilmahan ng prosekusyon. Huli pero walang multa. Mga sasakyang nasa pool ng kamera ng NCAP, kalahati lang ang napatunayang may violation. At Brigada Eskwela para lang ininspeksyon ni Pangulong Marcos, natuklasang inaanay. Gusto nang simulan agad ng minorya ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naghain ng motion sina Senador Risa Coco Pimentel para dyan. Mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano naging punto ng motion ni Tiveros at anong inaasahan nating senaryo matapos maghain ng motion ang minority bloc? Yes, Gigi, sa kanyang manifestation speech, iginiit si Pimentel na binabatikos na nga ako ng Senado dahil sa pagkakaantala ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nararapat daw na simulan na ito dahil sa dumaraming panawagan at kabi-kabilang kilos protesta na simulan na ng Senado ang paglilitis sa bise. Gate pa ni seryoso ang mga alikan sa bise at ang paglilitis ang pinakapatas na aksyon para mabigyan ng due process ang magkabilang. Talaga rin daw na malaman ng taong bayan ng mga ebidensya na pinagbasehan kaya sinampahan ng impeachment case si VP Sara. Ngayon naman, pagdating sa senaryo, kung mapagbigyan itong motion ng minority group, hihilingin nila na manumpa na ngayon si Senate President Jesus Escudero bilang presiding officer at manumpa na rin ang mga senador na tatayo bilang prosecutor. Kailangan din daw kasi na ma-adopt ang impeachment trial calendar at ang pagbasa ng articles of impeachment at susundan niya ng issuance of summons. Sige? At Camille, kanina sa press con ni Senator Escudero, no, sinasabi niya na parang basta may motion, pag-uusapan sa plenaryo o yung pagdedebatehan, pag-uusapan, ngayon na meron ng motion at ito nga inihain nila Senator Ontiveros at Pimentel, ano ang naging tugon naman ni Senator Escudero dito? Yes, Gigi, yun nga yung paniwala kasi ni SP Escudero na lahat ng bagay ay pwede yung pagbotohan at pagdebatehan nga sa plenaryo. At sa mga oras na ito, wala pang direktang tugon si Escudero kung papayagan ba yung motion ng minority group dahil ito nga sa mga oras na ito pinagdedebatehan ng mga senador dahil nga magkakaiba yung pananaw nila pagdating sa Senate rules at ng Constitution na mag-convene na nga ang impeachment court. Ngayon, ang pinag-uusapan ng mga senador dahil kapag pinayagan na mag-convene na sila bilang impeachment court ngayong araw, hindi ba ito makaka-apekto o maki-question sa kanilang Senate rules? At sa kabilang banda, meron din namang iginigiit yung nakaayon sa Constitution, which is yung forthwith na kumbaga dapat agad-agad ay aksyonan na. Sige. Sa 19 days na impeachment trial na minumungkahi naman Senator Tolentino, ano ang tugon dito ni SP Escudero? Oo, pagdating naman dyan sa 19 days na mungkahi ni Senador Tolentino, hindi sang-ayon dyan si SP Escudero dahil nga sinasabi niya na hindi sapat yung panahon na yan para magpresenta ng ebidensya yung magkabilang panig. Ganyan din yung tingin ng iba niyang kapwa senador at maging yung mga pro-impeachment ng kay VP Sara mula sa iba't ibang grupo dahil ang iniisip nila ay ang kung sabihin na 19 days silang lalabas na minamadali naman yung impeachment trial. Sige? At yung umiikot na resolusyon para ipabasura yung impeachment case, ano na ang update tungkol dito? Ayon kay SP Escudero, wala pang formal na inihaing ganyang resolusyon. Pero kanina,
ito nga, di ba, unang kumalat kasi itong draft resolution, galing nga daw yan sa office ni Senator Ronald Bato de la Rosa at wala pang formally na pa-file niyan. At kanina naman si Senator Robin Padilla, nakausap din natin at sinabi nga niya na plano rin niya na maghain nga ng resolusyon para ipabasura itong impeachment ni VP Sara. Pero alam mo, sige, ang laging sinasabi lang dyan ni SP Escudero, hanggat hindi yan na ipa-file formally ay wala pa rin dapat na pag-usapan ukol dyan. Sige. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Hindi pabor ang mga kongresista at prosecutor sa mungkahing tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sabi ng mga kongresista? Susubukan po nating balikan si Marian maya-maya lamang kaugnay po ng update mula po doon sa Kongreso. Samantala, umarangkada ng Brigada Eskwela o ang pagsasaayos at paglilinis sa mga paaralan bago ang pasukan. Nag-inspeksyon sa ilang paaralan si Pangulong Bongbong Marcos at napansin niya ang ilang kakulangan. Nangunguna sa balita si News 5 Malacanang correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang napansin ng Pangulo na dapat ayusin sa mga pinuntahan niyang paaralan? Jiggy, sa unang araw ng Brigada Eskwela, 2 public schools ang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bulacan at kabilang na nga itong Tibagan Elementary School sa San Miguel. May mga concerns na nabanggit ang Pangulo. Una, may mga building pa siya na nakita na Marcos type na dapat daw ay na-repair na after 20 to 30 years. Pero ngayon ay kailangan pang ayusin. At ikalawa, ang mga CR. Kailangan din daw ayusin. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda na daw ang Department of Education sa pagbubukas ng klase sa June 16. Ang problema na nakikita niya ay yung mga comfort room sa mga paaralan. Dito sa Tibagan, meron namang kanya-kanyang CR. Ang bawat classroom, kompleto rin naman, meron silang toilet bowl at meron ding faucet. Ang problema, sabi ng Pangulo, may mga lugar dito na walang tubig. Kaya importante raw na magawa ng paraan ng gobyerno para mabigyan ng sapat na water supply ang mga paaralan para na rin sa hygiene ng mga estudyante. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Hindi naman mahirap gawin yun except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. Sa panayam naman natin sa principal ng Tibagan na si Mr. Casimiro Reyes, ang nabanggit niya naman na problema dito sa kanilang paaralan ay anay. 17 raw ang building nila dito sa kanilang paaralan pero 14 ang problemado dahil nasira na ng anay. Noon daw nakaraang taon ay pinalagyan na daw nila ito ng mga gamot para matanggal na nga itong mga termites pero bumalik na naman. Kaya nanghingi na sila ng 9 million pesos na pondo para i-repair ang mga classrooms na ito. Oras na magawa ang classroom, aabot ng nasa 35 students ang pwedeng mag-aral sa bawat silid-aralan. Pero hindi pa siya natatapos sa mga problema dahil kulang din daw ng library at clinic sa paaralan na ito. Ang sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa na nila ng paraan ng ilang kakulangan. Kabilang na nga dyan yung kakulangan sa mga guro. Kaya ngayon nga raw school year na ito, magdadagdag sila ng nasa 20,000 newly hired teachers para makatulong na rin sa pagpapaigting ng kalidad ng edukasyon ng mga estudyante. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ako si Maricel Halili para sa News 5. Yan po ang ulat ni Maricel Halili mula sa San Miguel, Bulacan. Iginit ni PNP Chief Nicolas Torre III na ang Commission on Human Rights ang kanilang boss sa pagprotekta sa karapatang pantao. May bago rin siyang direktiba sa pag-promote ng mga pulis. Nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, ano itong direktiba ni PNP Chief Torre? Sige, obligado ng magsumite ng affidavits of arrest ang mga pulis na gustong magkaroon ng pwesto o ma-promote. Yan daw ang magsisilbing patunay na nakapag-aresto sila. Ito ang bagong utos ni PNP Chief Nicolas Torre kasunod ng kanyang direktiba sa paramihan ng huli. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli.
at ang pinaka-resibo na ikaw ay nang huhuli ay ang affidavit of arrest. Paano mo masabi na maging effective kang commander or supervisor nitong frontline personnel, ikaw mismo hindi mo pa nasubukan na pumirma ng affidavit of arrest? Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipwesto, para kita bigyan ng posisyon. Ayon kay Torre, mahalaga ang mga resibong ito lalo na kung nag-aresto ang mga pulis ng walang warrant. Sa ilalim ng batas, pwede ang warrantless arrest kung in flagrante delikto o nahuli sa akto ang krimen, kung may probable cause, o kung nakatakas ng kulungan ang hinahabol. Git naman ng PNP chief, walang mangyayaring extrajudicial killings sa kanyang pamumuno. Sinabi niya ang lahat ng ito sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights kanina. Siya raw ang unang PNP chief na gumawa niyan. Narito ang mga pahayag ni Torre at ng chairperson ng CHR. CHR is our boss on the protection of human rights. And I do recognize at ako'y nagpapasalamat sa CHR for keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Isa ho sa mga pangunahing institusyon na binabantayan ng komisyon ay ang ating kapulisan. Ito hong pagbisita ni Chief PNP dito sa ating komisyon ay mahalaga dahil mapapaigting at mapapabuti ang aming relasyon upang ma-integrate na rin ang human rights sa pagtupad sa tungkulin ng ating kapulisan. Sige, nakikipag-usap na rin daw ang PNP sa CHR para magkaroon ng kasunduan sakali namang may mga pulis na lalabag sa mga karapatang pantao habang nakiterito. At yan mula rito, balik sa iyo, Jig. Yan po ang ulat ni Caricator mula sa Camp Crame. Susunod, na-recover na shabu sa dagat, umabot sa bilyong-bilyong piso. Sa pool sa video, mag-live-in partner patay matapos salpukin ng humaharurot na